Okay, magandang gabi po sa inyo. Yung magandang gabi po, wait lang po. Kaya pa sa may worship nito. May worship nila. Kaya. May problema ka ba? Gusto matusan pagsubok at hirap di mo na kayang pusan. Tila nawawalan ng lakas sa pag-asa. Ang mundo'y madilim, di makita ang daan. Ngunit isang gabi, may tinig na narinig. The blind unity nightlife, devotion ang iyong sakit. Banal na salita, nagbigay ng liwanag. Dati nawawala, ngayon nagbabalik loob sa'yo, Panginoon. Ang buhay mo'y nagbago sa kanyang biyaya. The blind unity nightlife, devotion, nagdala ng pag-asa. Pagpapalayo ang Diyos sa iyong pamilya. Diyos ang kumilos sa bawat isa. Magandang gabi sa ating lahat. Welcome once again dito sa ating live stream. Ang ating gawain na The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Kamusta po ang lahat? Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at magandang pakiramdam. Ayan po, pasensya na po ulit at kami po ay nalilate sa pag-start ng ating programa dahil sa mga hindi inasahang pangyayari, ano? Ang daming struggles na aming kinakaharap ngayong araw na ito, but God is good all the time, and all the time God is good. Dahil bagamat nalilate po tayo ng pag-umpisa, pero ang Diyos napakabuti sa atin at hindi tayo pinabayaan na hindi ere ng ating spiritual program, ang The Blind Unity Nightlife Devotion. At ikinagagalak ng The Blind Unity dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo po ay mayroon po ulit na isang kapatid, isa sa mga pastors ng Valley of Praise ulit. Praise God at purihin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid na pastor na hindi hindi nagpapabaya sa ating gawain. Tayo po ay laging binibigyan ng panahon bagamat sila ay napaka-busy sa kanilang mga gawain. Siyempre, marami po silang gawain sa church, pero binigyan pa po nila tayo ng atensyon. Dahil ito po ay isang napakahalagang ministriya din po. Nang sa gayon ay ang mga kapatid natin sa pananampalataya sa Panginoong Hesus ay maabot natin sa pamamagitan ng ating The Blind Unity
Nightlife Devotion. Alright, so dahil gabi na, syempre tayo po ay mag-start na sa ating gawain na ito, ang Nightlife Devotion. At tayo po ay pangunahan ng ating tagapanguna. Ang ating tagapanguna ulit, ang ating The Blind Unity Chairman. Ayun. Kasama ko kasi siya sa struggle ng araw na ito, kaya hati kami sa magharap sa mga hamon na ito. Ayan naman po ay isa sa mga pangpatatag sa ating buhay spiritual or buhay na bilang isang mananampalataya. So, ibibigay ko muna ito sa aking kabiyak ang pagpanguna sa programa or sa gawain. Isang magandang gabi po sa ating lahat ng mga nandito sa ating YouTube channel, sa ating gawain na Nightlife Devotion. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. At magandang gabi rin po sa ating pastor na gagamitin ng ating Panginoon na magdala ng kanyang mga salita. Sa ngayon po mga kaibigan ay talagang sabi nga po na aking kabiyak ay napakaraming struggle sa amin. Kasi may inasikas po kami. Ay talagang napakadaming abala. Ayan. Nang pauwi na, nasiraan, na-traffic, hanggang sa ginabi. Pero sabi nga ni aking kabiyak ay sabi nga niya ay God is good all the time. All the time, God is good. Ayan. Kaya ngayon po ay magsisimula na po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang ating Nightlife Devotion. At bago po lahat ay tayo po muna ay siyempre hindi mawawala sa ating gawain ang paglapit sa ating Panginoon. At ito po ay ang pananalangin. Manalangin po tayo. Okay, so tayo po idadako sa isang opening prayer muna po na dadalhin sa ating kapatid. Wait lang. Sino ba yan? News Hope. Back. Playlist 05. Ashley Sanders /the C. And tag I with MGD and claim __have a MGDO Parasad in. __have a MGDOs RS. Divine Unity Devotion High. __have a MGDO Parasad in. __have a MGDOs RS. Divine Unity Devotion High. Select. Divine Unity Devotion High. Now playing. Opening. Select. Select. Back. Playlist 05. Divine Unity Opening Prayer. Select. Opening Prayer. Now playing. Handang makinig. Select. Okay, so dadako po tayo sa isang panalangin na dadalhin sa ating kapatid na si Kuya Rolando Cantera. Select. Off. Unit S. Sa lahat nga nandito, nga handang makinig sa salita ng ating Panginoon. Ngayon po at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na may kapangyarihan sa lahat, narito na po kami upang muling makinig sa salita mo. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa mga salita mo, Panginoon, sana po ay maisabuhay namin ang lahat na ito upang tumibay pa ang aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, sana maintindihan namin lahat ng
aming narinig. Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin. Sa bawat isa sa amin, ingatan mo po kami sa araw-araw o sa anumang oras o sa anumang panahon, Panginoon. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Panginoon, pinasasalamatan namin ang mga pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Ito po ang samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng inyong anak, nga si Jesus. Amen at amen. Ayan, purihin po ang ating Panginoon sa panalangin ng ating kapatid. Talaga pong napakahalaga na tayo po ay laging lalapit sa ating Panginoon. Anuman po ang ating gagawin, anuman po ang ating binabalak, pinaplano, lagi po nating ilalapit sa ating Panginoon upang mayroon po tayong pagtatagumpay. Dilit higit ang ating gawain ito, ang nightlife devotion, ay talagang kailangan natin ilapit sa ating Panginoon. Ayan, purihin ho ang Panginoon sa mga kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Ay ngayon po naman ay bago po sa ating Wait lang. Bago tayo sa makalangit na awitin, dahil, sorry po at nahuli yung ating introduction. Ayan. okay. So, after ng introduction ay isunod natin ang makalangit na awitin and then pagpapakilala ng ating pastor na ating magbabahagi ng banal na salita. Okay, magandang gabi po sa inyo. Okay, wait lang po Wait lang po, Pastor. Is recording. Maraming The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Kailangan mo ba ng gabay? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Ang The Blind Unity Nightlife Devotion, ang iyong santuaryo sa gabi. Tuwing Huwebes, kung saan mapapakinggan ang banal na mga salita ng Diyos. Nagbibigay liwanag at pag-asa. Kung ikaw ay dati nang kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa at maranasan ang presensya ng Diyos. Probante. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi hanggang 9:30. Live na mapapakinggan sa aming The Blind Unity TeamTalk server at mapapanood sa aming YouTube channel, The Blind Unity Official. Masubaybayan niyo rin po ito sa aming Facebook page. Upang lagi kayong updated sa amin at lagi tayong connected. Paki-subscribe lamang ang aming YouTube channel
at paki-follow ang aming The Blind Unity FB page. Paki-like and share ang aming mga videos upang marami pa tayong ma-inspired at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sabay tayong magnilay at sabay tayong matuto. Maglaan ng oras sa Panginoon habang mayroon ka pang panahon. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Hindi ko kailangan ang karangyaan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kalungkutan at kahirapan, minsa'y di ko kayang paglabanan. Kaya't ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Di ko kailangan ang katanyagan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Basta naisin ko kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo.
Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako, Jesus ko. Sige, tuloy na po. Ipakilala mo na, mahal, ang ating tagapagsalita sa gabing ito. Okay, magandang gabi muli sa ating lahat. Ayun. So, maraming salamat sa ating mga kapatid na nag-alay ng kanilang oras para sa opening prayer kay Kuya Rolando Cantera at syempre sa ating opening song na si Brother Giancarlo Soperales, Secretary ng The Blind Unity at ang kaniyang kasama na si Pastor Jomar. At sa gabing ito, hindi natin patagalin, atin nang ipapakilala ang isa sa mga pastor ng Valley of Praise. Ayun, maraming salamat sa tugon sa ating imbitasyon at pag-invite na rin ni Pastor Ian kay ating guest ngayong gabi, si Pastor. Sino ba ito? Ating ipakilala ngayon sa inyo ang, kung hindi ako nagkakamali, mentor po ito ni Pastor Ian noong siya nag-aaral parang pagiging pastor. At ngayon ay talaga namang ikinagagalak natin at karangalan ng The Blind Unity. Biruin natin ang isa sa mga tawag ito, lingkod ng Diyos na matagal na ring nanambahan at naglingkod sa Diyos at ating makakasama ngayong gabi, no? Sa The Blind Unity Nightlife Devotion. Okay, so atin ang ipakilala ang ating pastor, none other than Pastor Jose Martin as Pastor Juji for short. Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi po. Magandang gabi Ayun, po sa inyo. pasensya na po. Natagalan, Pastor, ang ating pag-i-start ng program dahil sa mga hindi inasahang pangyayari. Ayun. So, kamusta po kayo sa gabing ito? Mabuti naman po sa biyaya ng Diyos. Ayun, amen. Thank you, Lord. Ayan. Okay po, Pastor. So, live po tayo ngayon sa YouTube channel ng The Blind Unity Official. At sa mga hindi pa natin subscribers, guys, paki-subscribe po ang ating YouTube channel, The Blind Unity Official, and click the notification bell icon upang updated kayo sa mga content, lalo na sa mga spiritual contents na ating ilalabas dito sa The Blind Unity Official. And at the same time, mayroon din po tayo nakapin dyan sa comment section ang YouTube channel. This is a Christian channel ng YouTube, ang YouTube channel ng Valley of Praise. Ayun po, paki-visit po ang kanilang channel. Mayroon pong mga videos, mga Christian videos, at isa po siyang Christian channel na kung saan ang mga religious activities ay dyan po din ina-upload. At the same time, meron silang Facebook page, Valley of Praise. Ayun. So, Pastor, handa na po ba kayong ibahagi ang banal na salita ng Diyos? Amen. Amen. Ay, yes po. Ayan. So, buong karangalan po nating ibigay ang pagkakataon kay Pastor Juji. Tama po ba ako, Pastor Juji? Tama po. Tama. Ayun. So, Pastor, it's your time. Sabi nga ni Pastor, kanina pang ako handang-handa. Okay, purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ang pagbabasihan po ng ating talatang pag-uusapan sa gabing ito ay matatagpuan po sa 2 Korinto 5:14 hanggang 15. Ito po ay sa mga may babasahin. Biblia dyan, guys, magbukas po kayo ng Bible. Okay, go. Okay. Kaya ito po ibabasahin ko sa English, then babasahin ko po sa ilang translation ng banal na kasulatan. Una po, sabi po sa English, "For the love of Christ control us, because we have concluded this, that one has died for all,
Therefore, all have died, and he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake and died and was raised. Sabi po sa Tagalog, sa Gateway Tagalog po ng Bible, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Sapagkat natiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay may bilang ng patay. Verse 15, namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Tayo po ay samandaling manalangin. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin na kami ay makapag-aral ng salita mo. Ang dalangin ko po, ikaw ang siyang mamunat kumilos sa aming kalagitnaan. Banal mong Espiritu ang ninanasan ng puso namin na siyang magturo sa pamamagitan ng pagkilos mo sa aming mga buhay. Tunay nga pong aming mga puso, O Diyos, ay magnasa na sa gabing ito, kami ay iyong gawaran ng pagpapala. Pinipuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa gabi pong ito, pag-uusapan po natin yung pusong bihag ng ating Panginoong Hesukristo. At ito naman po yung dapat na ninanasan ng bawat mananampalataya, na tayo ay mabihag ng pag-ibig ni Kristo. At sa buhay ni Apostol Pablo, sa kanyang paglilingkod, yung pag-ibig ni Kristo ang siyang nagtulak sa kanya upang magpatuloy sa gawain, sa paglilingkod, anumang karanasan, masayang karanasan, malungkot na karanasan, mahirap na paglilingkod, hindi natapos at hindi huminto si Pablo dahil sa karanasan na siya ay binihag ng pag-ibig ni Kristo. Sa talatang 14 po, ang sabi po sa talatang 14, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Sa English po, sabi po, for the love of Christ control us. Yung salita pong control sa salitang Grego, ito po'y nangangahulugan na ang pinangahawakan nila Apostle Pablo na siyang naghaharit nangunguna sa lahat ng bahagi ng buhay nila ay ang pag-ibig ni Kristo. So ito po yung ibig sabihin ni Apostle Pablo, na kung saan ang salita po, ang pag-ibig po ng Panginoong Hesukristo, ang siyang pumupuspos sa kanyang buhay. Yung ganda ng pag-ibig ni Kristo ay patuloy na nakikita sa kanilang buhay. Patuloy na siyang nagiging sanhi upang sila magpatuloy sa kanilang paglalakad bilang mga Kristiyano sa kanilang buhay. At ito naman po yung talagang ninanasa lagi ni Apostle Pablo, na laging mamasdan at makita yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Actually, ginamit ko yung salitang magnify. No? Ibig sabihin, pagka meron kang magnifying glasses, ginamit mo at nakita, yung isang maliit na bagay, nakikita mo because of magnifying glasses. At ito yung gustong makita ni Apostle Pablo at laging ninanasa ni Apostle Pablo. At ito yung layunin niya na laging lumalaki at nakikita yung pag-ibig ni Kristo sa kanyang buhay. Dahil napakaganda po kapag ang isang mananampalataya ay ginapit ng pag-ibig ni Kristo. Dahil ang isang tao, kapag siya ay nagapi ng pag-ibig ni Kristo, nagbabagong anyo. Alam po, naranasan niyo yung umibig, ano? Bawat isa sa atin, ano man ang ating karanasan, ano man ang ating kalagayan, kapag umibig ka, nagbabagong anyo. Nag-iiba yung emosyon, nag-iiba yung takbo ng psychological effect, meron din. At talaga namang ginaganahan ng isang tao na umiibig. Para kay Apostle Pablo, napakalaking bagay na siya ay ginapi ng pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. At sa talata ating binasa, yung talatang 15, na po, sabi po ron sa talatang 15, namatay siya para sa lahat upang sila na nabubuhay ay hindi na mamuhay para sa kanyang sarili. Sa halip, siya ay mamuhay para sa kanya na namatay para sa kanila at muling nabuhay.
ang isang malaking tanong dito, kapag ang isang tao ay nagapit ng pag-ibig ni Kristo, kapag ang isang tao ang nakikita sa kanyang buhay ay ang pag-ibig ni Kristo, ano ang mangyayari sa kanya? Natignan po natin yung epekto sa buhay ng isang tao kapag ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nanguna, ang siyang kumontrol. Sabi sa verse 15, ang sabi po ron, no? Upang sila na nabubuhay ay hindi na mamuhay para sa kanilang sarili. Sa halip, sila ay mamumuhay para sa Kanya na namatay para sa kanila at muling nabuhay. Ang ganda yung salitang English, sa English sabi, they will no longer live for themselves, but for Him who for their sake died and was raised. Po, napakaliwanag po, mga kapatid po, na kapag ikaw ay pinipigilan ng pag-ibig ni Kristo, kapag pinipiga ka ng pag-ibig ni Kristo, nai-impluwensyahan ka at ito'y magpapatuloy, yung impluwensya, yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ni Kristo, ang siyang i-impluwensya sa iyo. Hindi po humihinto yun. Ito po'y patuloy na makikita mo sa buhay ng isang tao. At kapag ang may control sa buhay mo ay ang pag-ibig ni Kristo, sabi ro, hindi na tayo mamumuhay para sa ating sarili. Ang buhay na meron tayo ay para na sa Kanya. Ito po yung napakagandang mangyayari kapag hinayaan natin, inalaw natin na maghari ang pag-ibig ni Kristo. Ibig sabihin na overmaster tayo ng pag-ibig ni Kristo. Na kung saan ang laging hahanapin ng isang taong pinangungunahan, ginapi ng pag-ibig ni Kristo ay ang kaluwalhati. Ang kaluwalhatian ng Panginoon sa Espiritu at sa katauhan. Buong katauhan natin, ang lagi nating iisipin ay ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa Kristo. Napakaganda po na yung ruling motive po ng ating buhay ay ang pag-ibig ni Kristo. No? Kaya po rito mga kapatid, ang hamon sa atin dito, hayaan natin na tayo ay gapiin ng pag-ibig ni Kristo. Hayaan natin na si Kristo ang siyang manguna at maghari sa ating mga buhay. Kaya ang sabi po rito mga kapatid, ang sabi po ni Apostle Pablo in Galatians chapter 2 verse 20. At ito ay nais kong pagbulay-bulayan natin pagkatapos natin sa usaping ito. Ang sabi po ng Galatians chapter 2 verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. Kaya mga kapatid, ang nasa ng Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay, hayaan natin siya ang maghari sa buhay natin. Ang pag-ibig ni Kristo ang siyang gumapi sa atin. At sa sandali na tayo ay nagpagapi, nagpakontrol sa pag-ibig ni Kristo, si Kristo ang mabubuhay sa atin. Hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na ang mabubuhay. At ang tanging nanasain ng ating mga buhay ay maglingkod sa Kanya at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon sa Kristo. Tayo po'y manalangin, O Diyos, na makapangyarihan sa aming pinag-usapang salita mo. Dalangin po namin ito ay maranasan ng bawat isa ang pag-ibig mo, ang siyang tumapi sa aming mga buhay. Upang sa aming paglakad pananampalataya, ikaw ang mabigyan ng kaluwalhatian at maglilingkod kami even the last breath of our breath. So we give you glory, we give you honor. At katulad ni Apostle Pablo in Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ liveth in me. And all these things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. God bless you. Okay, Pastor, maraming salamat. At mga kapatid, ating narinig si Pastor Joji sa napakagandang mensahe na ibinahagi niya sa atin ngayon. Okay, back to Mr. Presider. O, nawala yung ating tagapanguna.
Okay po. So, sa mga mayroong reflections, alam ko po yung nabasa na Kristohanong mensahe ngayong gabi ay mayroon po kayong mga reflections deep inside in your heart. Ano? Kasi ang ang tawag ditong binahagi ngayon na banal na salita ay akma sa ating mga nangyayari ngayong ng ating panahon, ng ating sitwasyon, no? Ah, Tayo po ay nakakabatid kung ano ang mga sitwasyon kanya-kanyang naranasan na sitwasyon sa ating panahon ngayon. Okay? So, ang mga bawat reflections niyo po ay mahalaga para sa aming lahat or sa ating lahat. Para sa ating mga kapatiran, lalo na po sa mga maaabot kung saan pang dako ng ating night live devotion. Okay, so sa mga prayer request, kung mayroon man dyan sa ating comment section, bagamat matapos man ang devotion na ito, pero lagi po kayong mag-comment na inyong mga prayer request upang ating ipapanalangin at dadalhin. Batid po namin na kahit silent ang inyong mga prayer request, ay mayroon po kayong mga kahilingan na nasa sa inyong isipan, sa inyong puso. No? So, dahil samantalahin natin ang pagkakataon na nandito pa ang ating butihing pastor, ano, ipapanalangin natin ang mga nangyayari ngayon, lalo na sa mga naranasan natin ngayon na mga narinig naman natin ang kung ano ang mga balita ngayon sa mga ano 'no, ang mga naranasan nating sitwasyon ngayon sa ating bayan at lalo na po sa panahon natin na may mga bagyo 'no. So, ang Diyos ang nakakabatid para sa ating lahat. Ika nga, huwag nating alalahanin o pag-alalahanin kung ano man ang ah, mga dapat alalahanin natin ay dapat hindi natin ipag-alala kasi ang Diyos ang bahala. Kaya dahil mayroon tayong lingkod ng Diyos ngayon na nandito, so ipapanalangin natin ang mga nangyayari sa ating panahon ngayon ano, para nang sa gayon kung ano man ang mga kahilingan natin ay siya na po ang mananalangin para sa atin. Dahil ang The Blind Unity Night Live Devotion ay isang pagkakataon upang makausap natin ang ating Panginoon. Pastor, paki-pray po ng ating mga ano ngayon, sitwasyon at sa ating panahon para sa ating mga Okay, sige po, tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon at sama-sama tayong manalangin para sa ating bansa, baby sa ating mga sarili. Let us pray. O Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Lalo tigit sa grupo ng Inspiring Blind Unity na kung saan ay iniligay mo sila sa ganitong kalagayan upang makapagpuri, makapagtaas ng pangalan mo at makapanalangin sama-sama. Dinadalangin po namin ang bawat isa, lalo na yung mga nangunguna sa Blind Unity, Lord. We pray that you will bless them. We pray that you will add more people na siyang makakasama na sa pag-aaral ng salita mo at mananalangin para sa aming bansa. At sa gabing ito, Lord, inaalala po namin ang aming bansang Pilipinas. Lord, salamat sa pag-intervene mo. Alam namin na ikaw yung nag-intervene upang maipahayag yung mga korupsyon na nangyayari sa aming bansa. At ang dalangin ko, Diyos, habang ikaw ay kumilos, naniniwala kaming tatapusin mo ito. Mayroong mga tao na kung saan ay mananagot sa mga nangyayari sa aming bansa, na kung saan higit na naapektuhan yung mahihirap. Kaya, Panginoon, kahabagan mo ang bansang Pilipinas. Nais namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas ay tunay na makalapit sa iyo. Lalo tigid yung mga nangunguna. We pray that they may know you and accept you as their Lord and Savior. At dalangin namin, Lord, magtayo ka pa ng maraming Kristiyanong mangunguna sa aming bansa. Kaya kami po ay patuloy na nananalangin. Sa lahat ng nangyayari sa aming bansa, meron kang gagawin. Yes, Lord Jesus. Positibo kami, Panginoon, kasi pangako mo. All things work together for good for those who love God. Hallelujah. And we know and we believe, Lord, you are in control. Whatever happened, man, Panginoon, ang sitwasyon, alam namin na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay.
Walang imposible Amen, sa Lord iyo. Jesus. Lahat ay posible sa iyo. So we just want to bring everything into your hand. And we just sit down and put our trust, put our faith doon sa power na gagawin mo. So Lord, dinadala namin lahat ang bagay na ito. Lahat ng mangyayari sa aming mga bansa, lahat ng sitwasyon, lahat ng kalagayan, I know your Hallelujah. blessing is upon us, Lord. We give you glory, we give you honor. And all these things I pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Ayun. Ayun, maraming salamat sa Valley of Praise. Maraming salamat kay Pastor Juji. Salamat din po. Thank you, Salamat din po. Pastor. Salamat Thank you din kay po. Pastor Ian, Pastor Jervin, at syempre, kay Pastor Juji ulit, thank you Salamat po. sa pagpaunlak ng ating The Blind Unity devotion invitation. Amen. Thank you, Amen. Pastor. God bless you God bless po. more. Okay. Salamat po. Thank you so much. Okay, God bless. Ayan po. Thank you po. Ayun guys, so narinig po natin ang ating butihing pastor na si Pastor Juji, no? Pastor ng Valley of Praise. Siya po ngayon ang ating nagbahagi ng banal na salita. Purihin ng Diyos sa buhay ng mga pastor natin. Ayan. Ang Valley of Praise. Mabuti na lang, no? Mayroon tayong Valley of Praise na kung saan ay ating naging katuwang sa gawaing ito. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. So, ayun, naipag-pray na ni Pastor Juji ang ating tawag dito, mga prayer request at ang ating sitwasyon na ating naranasan ngayon, no? Samot-saring mga sitwasyon, no? At alam natin ang lahat ng dalangin natin po ay mayroon ng katugunan. Tinugon na po ng Panginoon. No? Dahil hindi pa man natin nasambit, hindi pa man natin nabanggit, ay batid na ng Panginoon ang ating mga ninanais. Ayun. Thank you so much. So, ayan. Kung wala na pong mga comment dyan sa comment section, tayo po ay magpatuloy na sa ating gawain na closing song, ano? At bago natin i-end ang ating programa, ako po ay malugod na nagpapasalamat muli sa inyong lahat, bagamat kami po ay nahuli sa pag-i-start ng ating programa. Kami po ay humihingi ni Chairman ng dispensa, no? Dahil sa hindi namin inaasahan na akala namin ay maaga kami makakauwi. Pero dahil talaga namang ang mga pagsubok ay kung saan dumadanas talaga sa atin na di natin inaasahan. But ang pinakamahalaga is nagawa natin pa rin ang ating gawain. Siyempre, sa tulong ng ating Panginoon ay nakauwi po tayong ligtas at nakauwi po kahit na maraming nasiraan pa kami sa aming sinasakyan na bus at nag-transfer na naman kami ng panibagong bus ulit para makauwi. Yun ako pa naitinginan ng oras pero talaga namang So, okay lang yon dahil kasama yon sa buhay, no? Parang sinusubok tayo ng kalaban, huwag kayong mag-devotion kasi siguro ng kalaban. Pero hindi hinayaan ni Lord na hindi tayo matuloy ngayon sa ating night live devotion. At dahil dyan, maraming salamat sa Panginoon. Ano? So, sa ngalan ng aking mga partners ng The Blind Unity Official, ang ating chairman ng muna, ang ating tagapanguna ngayong gabi, no?
Sherman Roel Collantes, aking kabiyak. At syempre, ang Vice President na kami tula dito. Jigs Martinez, Secretary, Giancarlo Superales, ang nag-opening song. Ang ating, ang inyong abang lingkod na ito, ang taga-ingat yaman ng The Blind Unity. At ang ating auditor, Rolando Cantera, ang nag-opening prayer. Ang ating, ang ating president, kalimutan no? Sorry na. President Raymark Mendoza, nahuli tuloy. Nahuli man daw, pero yan ang magaling. Ang ating PIO, Admin Rachel and Admin Vincent. Mga PIO. Siyempre, ang ating planning manager, Mark Stanley Halay. Ang ating counseling na si Admin Erwin Domingo. Ayan, pasensya nyo na yung abang lingkod nyo at medyo lutang. So, ayan, pupunta na po tayo sa closing song bago tayo magtapos ng ating night live devotion. Dadalhin po ng inyong abang likod, Admin Lady MZ. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko sa kaluluwa. Di ko makayanan maipagtanggol, mamahaling hiyas, naging libog mo. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyan pansin. Ang taong tulad mo di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa aking Ama, ay buong buhay ko sa kaluluwa. Di ko makayanan maipagtanggol, mamahaling hiyas, naging ilog mo. Aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay.
iyong babalik, Jesus. Ang mahiling na pagkalap ang lubos. Ang aming alay ko sa'yo, ating Ama, ay kung buhay ko, puso't kaluluwa, di ko makayanan maipalugod ang mahalihiyas. Sigin mo nilubog ang ating dalangin, o Diyos ay tanggapin ang aking alay ko, nawa ay kumiig. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Lamang, wala nang iba pa akong hinihiling. Lamang, wala nang iba pa akong hinihiling. May problema ka ba? Iyon, so maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik, pakikinig sa ating spiritual na programa, ang ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Hindi makita ang Devotion. ngunit isang gabi. Thank you so much. Hanggang sa muli ng ating gawain na ito, Lord willing, ngayong next Thursday, tayo po'y muling magkasama-sama sa ating episode 28 sa ating nightlife devotion na ito, Lord willing, sa susunod na Huwebes. Ayan po. So, purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa at maraming salamat. Huwag kalimutang magdasal bago matulog at magpasalamat sa lahat ng mga natatanggap na biyaya. Pag-iingat ng Panginoon sumaating lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, ang inyong Lady MZ, ang laging magsasabi, Ang Diyos ay mapaglingkuran. laban lang sa lahat ng mga hamon ng ating nararanasan. Nightlife devotion. Dahil ang Diyos ang ating laging katuwang. Ang buhay mo'y nagbago. Thank you so much. God bless us all. Nightlife devotion. Dala ng pag-asa. See you all next Thursday sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Salamat sa Kanya, sa gabing banal. The Blind Unity Nightlife Devotion, di Kanya binitawan. Ang salita niya, ang iyong gabay, sa bawat
ika'y kanyang naalala. Ang buhay mo'y nagbago sa kanyang biyaya. Blind Unity Night Devotion, nagdala ng pag-asa, nagdala ng pag-asa. Malayo ako sa iyong pamilya, Diyos ang kumilos. Bawat isa, the Blind Unity Night Devotion, ang iyong dahilan. Diyos ang nagbigay ng bagong buhay.